Sige mga Aussie. Sa totoo lang, hindi lang para sa mga Aussie ito. Sige, para sa lahat ng aking mga makabayang kaluranin. Dahil dapat kayong lahat ay maapektuhan ng balitang ito. Panahon na para purihin natin ang sarili. Dahil may nagbabago na. Mabilis magbago ang mga bagay na hindi na nasusundan ng tradisyonal na partido politikal. Alam ko ito dahil matyaga akong sinusubaybayan ng UK. Masaya ako na maraming Australiano ang nagsisimulang sumubaybay sa UK. At tayo ay dumadaan talaga sa isang revolusyong politikal dito sa Australia na hindi pa natin naranasan noon. Sa tingin ko, hindi pa ito nangyari sa kasaysayan. Siguro tiyak na hindi pa sa alaala ng mga nabubuhay ngayon. Pero sa palagay ko, hindi pa talaga ito nangyari sa kasaysayan. Pinamunuan tayo ng dalawang partidong politikal mula nung naging federasyon ng Australia noong 1900. At isa-isang bansa, Pauline Hanson, sigurado akong kilala mo siya. Hanggang kamakailan lang, nasa politika na siya ng halos 30 taon. Sige, nasa politika na siya ng 30 taon. At hanggang noong nakaraang taon, nasa 6% ang kanyang survey rating. Sige, sa loob ng 30 taon, nasa 6% lang siya. Nagbibigay siya ng makabansang argumento, pero walang nakikinig dahil walang naapektuhan. Ipinapakita rin ito na hindi racist ang mga puting lipunan. Wala silang pakialam at hindi sila nananakit ng iba. Hindi sila nagbibigay ng opinyon tungkol sa lahi o kultura, maliban kung naapektuhan na sila. Ito rin ang nangyayari sa Australia, gaya ng naranasan sa UK. 5 taon ko nang binabalaan ng mga Australiano, at masaya akong may nakikinig na. Tingnan mo ang graph na ito. Bigla itong tumaas dito. Aminin ko, hindi pa natutupad ang prediksyon ko tungkol sa Greens. Pero hindi pa huli ang lahat. Pakiramdam ko, darating din ang pag-aangat ng Greens. Maaaring hindi mangyari yan sa Australia, kasi iba tayo sa Inglaterra. Mas chill ang Australiano, at mataas ang tiwala natin sa isa't isa. Nirerespeto natin ang batas, pero hanggang sa mapansin ng mga Australiano na hindi na sila binibigyan ng patas na pagkakataon. Kaya, para paikliin ang kwento, tingnan mo to. Tingnan mo to. Tingnan mo to. Ngayon, ito na ang pinakamalaking partidong pampolitika batay sa sukatan ng pinakapinipili. Papakita ko sa iyo ang ibig sabihin nito. Tingnan mo. Mayroon pa kaming mas mainit na balita para sa inyo ngayon dahil sa isang malaking kaguluhang pampolitika ngayong gabi. Isang news poll na inilabas, ilang sandali lang ang nakalipas, ang nagpapakita na ang One Nation na ngayon ang pinakapopular na partido sa bansa, nalampasan ng Labour sa pangunahing suporta. Paano at bakit nangyari yon? Hindi nila maiintindihan dahil sobrang mayabang at nakakainis sila. Sa totoo lang, ang maganda dito, si Anthony Albanese, ang ating punong ministro na kumakatawan sa Labour Party, isang sobrang kaliwang woke na baliw, komunista, sosyalista, kahit anong gusto mong itawag sa kanila. Talagang babagsak siya dahil sa kanyang pulisiya ng malawakang migrasyon. Pinabilis lalo ang pagbagsak niya. Dahil nilabag niya ang pangakong hindi gagalawin ang negative gearing o capital gains tax discount nung eleksyon. Isang linggo na mula na maglabas sila ng budget, tapos ginawa niya kabaligtaran ang sinabi niya. Tipikal na politiko at komunista talaga. Ganito, kailangan niyong magbayad ng capital gains tax at hindi na pwedeng mag-claim ng negative gearing. Hindi ko alam kung alam niyo yon. Para na ito sa may maraming ari-arian. Dahil ang bumababa ay halaga ng ari-arian, hindi ng gusali mismo. Pwede mong isama ang depreciation sa taxable income mo. Kaya kung halaga ng ari-arian mo ay bumaba, sabihin na nating $10,000 at palagi kang kumikita ng $60,000, maaari mong ibawas ang 10,000 na yon para bumaba ang taxable income mo. Pwede mong i-report ang taxable income mo na 50,000 para mas mababa ang buwis. Kaya maraming tao, lalo na ang may-ari ng maraming ari-arian, ang gumamit nito. Maraming tao ang galit kaya nagkakaroon ng negatibong reaksyon. At sinasabi ng mga tao, hindi lang inyo binabaha ang bansa namin ng mga migrante mula sa ikatlong mundo na sumisira sa sosyal na kaayusan ng Australia, gaya na nangyari sa UK. At ngayon, ang mga Aussie, ngayon sila, 2 taon na ang nakalipas, hindi pa sila ganun. Habang pinapanood ko ang iba't ibang aktivistang Australiano at kanang komentaryo, napapansin kong nagpapalabas sila ng mga video o balita ukol sa UK. Kilala sa Australia ang kaso ni Henry Novak, pati yung magkapatid na Muslim mula Manchester na nambugbog ng pulis. Pero isa sa kanila hindi napatunayang nagkasala. 2 klase ng hustisya ang pinapanood ng mga Aussie. Kaya nangyayari ang mga bagay na ito na siyang dahilan kung bakit biglang sumisikat si Pauline Hanson. Pumunta tayo kay Political Editor Charles Croucher, Canberra. Agent Charles, kumusta ang mga numero? Magandang gabi, Pete. Ayon sa bagong Redbridge poll para sa Australian Financial Review, nangungguna ang One Nation sa lahat ng partido sa unang pagkakataon. Ginawa ang poll pagkatapos ng budget at bumaba ng 3 puntos ang Labour. Nakikinabang dito si Pauline Hanson at nasa 31 na yon ang One Nation, isa sa 5 sumagot ang mas pumabor sa koalisyon. Kaya ito ang 2 pangunahing partido natin, tama? Ang Labor at ang Koalisyon,
na binubuo ng koalisyon ng mga liberal at mga nasyonal na pareho sanang konserbatibo. Pero dahil lumilihis na pakaliwa ang takbo, puro kaliwa na rin ang mga partidong ito. Mukhang dulong kaliwang isa at sentro kaliwang isa pa. Kaya hindi na maiiwas ang umusbong ang isang tunay na konserbatibong partidong nasa kanan. Yan mismo ang nangyayari ngayon. At ngayon, bumabalik na ang pendulum sa kanan. Kaya mayroon akong maikling panayam kay Pauline Hanson para sa inyo. Isinagawa ito ng Sky News kahapon o nung isang araw. Sa tingin ko mga 2 araw nang nakalipas. Sige, mahabang panayam na ito. Pinakinggan ko lahat pero itong bahagi ang pinaka-interesante at siguradong gusto ninyong marinig. Lalo na kung nasa labas ng Australia. Nagkaroon ito ng kontrobersya ilang buwan nang nakalipas. Nang sabihin mo kay Sherry Markson dito, paano mo masasabi sa akin na may mabubuting Muslim? Pinaninindigan mo pa rin ba ang pahayag na yan na wala nang mabubuting Muslim ngayon? Hindi niya sinabi yon. Malinaw na binabaluktot at nilalabas sa konteksto ng iba ang mga bagay. Hahayaan ko siyang magpaliwanag. Andrew, ilagay natin sa konteksto kasi ang usapan ay radical na Islam. At sinabi ko pa, paano mo masasabi sa akin na may mabubuting Muslim kung tinawag na ang jihad? Ilalagay ba natin ito sa tamang konteksto? Imbes na puro patibong na tanong, kasi sawang-sawa na ako, yun ang gusto ng tao. Marami talagang gulo sa bansa natin. At kapag tinitingnan ko ang mga bansa tulad ng Britanya, Canada, Alemanya o Pransya, malaki rin ang problema nila doon. Kaya naninindigan ako sa sinabi ko. Gusto mo bang tumaya? Oo, tama't eksakto ang sinabi ko sa'yo. Pinapanood ito ng mga Australiano. Tinitingnan ito ng mga Australiano. Ito ay Paris. Pinapanood ito ng mga Australiano. Maaring ito ay Melbourne at Sydney. Ito ang pagkakaiba-iba na nagpapayaman sa mga Pranses. Ito ang Paris, ang lungsod ng romansa na naging lungsod ng kaguluhan at mga riot. Hindi mo makikita ang maraming Pranses. Nasaan ang mga Pranses? Nasaan ang mga Pranses? Isang palpak na eksperimento ito. Ang multikulturalismo ay isang palpak na eksperimento at ibinibenta ito sa atin ngayon. Kahit ngayon, ibinibenta pa rin ito sa mga karaniwang Australiano na ito raw ay pagpapayaman. Yayaman ka raw kapag pinapasok mo ang mga taong ito. Nagbago na ng tuno ang mga partido politikal at ang ministro ng ugnayang panlabas. Kaya sinasabi nila, alam mo ba kung Algerian, Moroccan, Pakistani, Muslim o iba pa sila, hindi mahalaga. Mahal ka namin kung sino ka. Pakinggan mo ito. Ang imigrasyon ay tungkol sa pagnanais ng mga tao na maging bahagi ng Australia kapag pumunta sila roon. Hindi ko kailanman tinanggap ang salitang asimilasyon. Ayokong mawala sa mga tao kung sino sila. Ang salitang integrasyon ay matagal nang ginagamit bilang bahagi ng usaping multicultural. At iyon ngayon, gusto natin ang mga tao dahil sa kung sino talaga sila. Hindi ako sa ngayon sa melting pot na parang kailangan mong isuko ang pagkakakilanlan mo. Oo, kaya yon ang sinasabi nila sa mga Australiano. Pero gaya ng sabi ko, hindi na naniniwala ang mga tao sa Australia dahil nakikita na nila. Tingnan mo itong taong ito. Kakagaganap lang nito. Itong pamilyadong lalaki ay binugbog hanggang mamatay ng mga migranteng kabataan sa Dublin. Noong Mayo 17, 2026 si Alex Coughlin, 37 ay biglang inatake ng 2 16-anyos na lalaki. Ang Irish na walang laban ay lumuhod at nakiusap habang sinuntok at tinadyakan sa ulo ng isang kabataan. Ang isa pang lalaki ay nagvideo gamit ang cellphone. Sumigaw si Alex ng tulong at nakiusap na itigil na. Naibigay na niya ang pitaka at bank card pero nag-atubili siya. At hindi ito katulad ng sinasabi ng mga woke na siraulong tanga na, alam mo yon, ginagawa rin daw ng mga puti yan. Walang ganito kalaking antas. Hindi nila ginagawa at nararanasan din ng mga Australiano. Ang Melbourne, dati nangunguna bilang pinakamaayos tirhan sa loob ng 10 taon, na yon ay isa na sa pinakabasurang lungsod sa mundo. Sa mismong harap natin sa loob ng 5 taon, okay? Sino ang mga pangunahing may sala? Sino ang nagsusunog ng nightclub at strip club? Mga gang mula gitnang silangan na umuupan ng kabataang Aprikano, hindi para sa pera ng panginikil. Sabi nila haram ito kaya ginagawa nila yan. Lumayo kayo. Kung ayaw mo lang tingnan yon, normal na panduloob sa bahay ng mga kabataang Aprikano na may itak, halos lingguhan. Hindi naman dati nangyayari ito. Kaya alam mo, hindi mo basta-basta mababago ang isang lipunan ng ganun kabilis. Hindi mo kaya. May mga tao pang buhay na nakakaalala ng magagandang panahon noon.
Kaya naman siya sumisikat na yon. Ipagbawal ang imigrasyon ng mga Muslim sa Australia. Gusto kong ipagbawal ang burka, tama ba? Kaya kung may mga taong nanggagaling sa mga bansang ito na mga radikal na Islamista at ang kanilang ideolohiya ay hindi tugma sa ating bansa, oo, gusto ko. Kaya may ilang bansa na baka ipagbawal kung makapasok sa Australia. Alam ko rin na ang dating gobyerno ay maingat sa pagpili ng mga migranteng papasok dito. Ginawa nila iyon. At hayaan ninyong sabihin ko sa inyo isang bagay. Mga kaibigan, hindi ninyo kailangan makaramdam ng guilt kahit kaunti. Kalimutan ninyo ang mga walkies o kung ano paman. Kung isasama ang Pakistan, mas mainam itong halimbawa kaysa Morocco, Syria o iba pang mahihirap na bansa. Bilang Pakistani, sinasabi kong isama ang Pakistan sa listahan. Sa simula, maaring maprotesta ang gobyerno o opisyal ng Pakistan at sabihin, tingnan ninyo, ano ba? Maraming Pakistani ang magsasabi na ayos at patas lang yon. Lalo na noong dekada 90 kung kailan ako lumaki. Hindi namin kinamuhian ang kanduran dahil hindi nila kami binigyan ng libreng visa. Noong dekada 90, bata pa ako, 13 o 14 gusto ko talagang pumunta sa kanduran. Parang tinatawag ako nito. Ako'y isang kanduranin sa puso, palagi. Mahirap para sa akin makarating doon dahil isa kang economic migrant. Hindi madali makapunta. Pasensya na, mahalaga ang iyong pasaporte, kaya tinatanggap ito ng mga tao. Napansin ko na ang mga tao ay hindi naman ganun kaingay o kaeskandaloso kumpara sa mga tinatawag na kinatawan na ito. Halimbawa, sa kaso ng pagpatay sa Sikh sa Inglaterra, kinausap ko ang ilang Sikh. Sabi nila, tama lang na ikulong siya dahil bansa at batas nila yon. Ganyan mag-isip ang normal na tao. Pero ang mga kinatawan gaya ng Sikh Foundation o Sikh Council ng Britanya ay nagbibigay ng pahayag na ayaw nila nito. Ito ay atake. Tumahimik ka na lang. Huwag nang palakihin o magalit. Yung panahon ng pagbibibay ng espesyal na pribilehiyo sa mga tao, kasama na ang burka para sa mga babae, para sa mga Muslim na babae. Yung panahon na yon ay mabilis nang nagtatapos. At huwag kang maawa. At mahal ko, ito ang dahilan kung bakit mahal ko si Pauline Hanson. May paninindigan siya tumutugon ng publiko ng Australia at ang mga tao ng Australia. Diretsahan akong magsasalita at magiging tapat sa mga tao. Gusto kong ipagbawal ang burka dahil hindi ito bagay sa ating kultura at pamumuhay at hindi dapat isuot sa Australia. 24 na bansa ang nagbawal nito. Dapat din natin gawin ito dito. Isa itong Judeo-Kristiyanong bansa. Maraming Muslim na bansa ang nagbawal ng burka. Kristiyanong bansa tayo. Kaya ganon ang mga pagpapahalaga natin kahit may iba't ibang relihiyon dito. Pero masasabi mo ba sa akin, naniniwala ka ba sa Sharia law? Naniniwala ka ba sa female circumcision? Naniniwala ka ba sa maraming pag-aasawa na pinopondohan ng buwis ng mga tao? O sa pag-aasawa ng mga bata? FGM, sasabihin ng iba na madali lang yan o iilang tribo lang sa Afrika ang gumagawa niyan. Kahit nabanggit ito sa mga sahih hadiths tungkol kay Muhammad, hindi ito karaniwang ginagawa ng mga Muslim na hindi taga-Afrika. Ang pag-aasawa ng bata ay lantaran ipinagtatanggol ng mga Muslim at tila ipinagmamalaki pa nila kahit salungat ito sa ating mga pagpapahalaga. Oo, sa Amerika, may ilang estado pa rin na, pero hindi tayo Amerika. Sa Australia, 16 ang age of consent. Kayo na para nasa panahon pa ng medieval, gusto niyo ipakasal ang mga anak ninyo sa edad na 9, 8 o 7. Hindi yan tugma sa amin. Hindi namin gusto yan. Pasensya na, hindi namin gusto yan. Hindi namin gusto. Maraming Aussie Muslim ang magsasabi, hindi namin ginagawa yan. Hindi yan laganap. Nakita na namin. Kapag dumami kayo, ano nangyayari? Nakita na namin ito sa UK. Isang biyaya ito. Totoo talaga. Yung mga Muslim dawa, mga tagapagturo ng Islam, pinadali nila ang trabaho namin. Tingnan mo. Naniniwala ako na si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay pinakasalan si Aisha sa edad na 6 at tinuloy ang kasal sa Siyam. Wala akong kahit anong problema doon. May problema ka bang nakikita? Wala akong pakialam sa paliwanag at di ako interesado. Papakita ko lang sa iyo ito. Ito ang Amerika. Kapag may mga palatandaan na ng pisikal na pagdadalaga, pinapayagan na sa batas Islamiko na magkaroon ng relasyon ang mag-asawa o ituloy ang pagsasama nila. At ito ang halimbawa ng propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan. Alam mo ba kung anong maagang pagdadalaga o pagbibinata? Nagsisimula ang pagdadalaga o pagbibinata ng mas maaga kaysa sa normal. Meron bang kahit ano sa Islam na pumipigil, alam mo na, sa isang lalaki na magpakasal sa isang 5 taong gulang na nagsimula ng maagang pagdadalaga o pagbibinata? Pwedeng ayusin ang kasal kahit sanggol pa, pero hindi ito nangangahulugang legal ang pagtatali. Pwede bang magpakasal ang isang lalaki sa isang 5 taong gulang at isa katuparan nito kung nagsimula na siyang magdadalaga ng maaga? Kung may pisikal na palatandaan ng pagdadalaga, oo, pinapayagan. Tulad ng sinabi ko, Akala ng iba Siyam ang edad ng pahintulot sa Islam,
dahil pinakasalan ni Muhammad si Aisha sa edad na yon. Hindi, mas malala pa raw. Tulad ng sinabi niya, kung nagpapakita siya ng mga palatandaan ng pagdadalaga at maagang pagdadalaga na isang maagang pagkakaroon ng buwan ng dalaw, ayos lang yon. Pwede na yon. O kung may mga palatandaan, kaya ito ay nagiging biologically imposible dahil may mga kaso ng maagang pagdadalaga na nagsisimula pa lang sa 11 buwan. Sa tingin ko, hindi papayagan ng mga magulang yon. Sa Islam, laging kasali ang mga magulang sa kasal sa ganitong edad. At kapag tiningnan mo, Nakikita natin na pinapayagan ito ng mga magulang. Tingnan mo, ito ang kulturang sinasabi sa atin na igalang at dalhin, Afghanistan. Nakabalot. Si Juana Wimpus habang yakap ng ina niya. Ito ang mapapangasawa mo. Alagaan mo siya, sabi ng ama ni Pawan. Umalis ang matandang lalaki kasamang 6 na taong gulang na batang ikinakasal. Nakakadire, di ko kayang panoorin. Ayan na. Bakit ito nangyayari? Dahil pinapayagan ito ng kanilang relihiyon. Pinoprotektahan ito ng Sharia. Gusto mo bang dalhin ang ideolohiyang yan sa Australia? Masasabi ng mga Briton, naloko kami. Tinago sa atin ang totoo. Hindi natin alam ang pinasok natin. At wala tayong ganitong dahilan dito sa Australia. May paparating na senso at makikita ninyong dumoble na ang kanilang populasyon at dodoble ulit at dodoble pa ulit. Hindi natin ito mapapanatili maliban kung gusto nyong magbukang ganito ang Australia. Ano ito? Green Street. Henna Century, boy. Lahat ng mga taong ito ay pabor sa Sharia. Lahat sila. Wala ni isang puti, wala ni isang Brito na makikita. Lahat sila. 70% ng mga babaeng ito ay nakahijab, kung hindi man lahat sila. Sa totoo lang, wala pa akong nakitang hindi nakahijab. Bawat isa. Mas mataas pa ang konsentrasyon ng mga nakahijab dito. Kaysa sa makikita mo sa Lahore o Karachi o sa ilan sa mga modernong lungsod ng Pakistan. Mas mataas ang konsentrasyon ng mga nakahijab sa kanluran. Alam mo ba kung bakit nangyari yon? Dahil piniyagan ng kanluran na umunlad ang radikal na Islam. Alam ng mga bansang Muslim kung anong Islam, kaya hinaharap nila ito. Tingnan sa Saudi Arabia at UAE. Makikita mong naglalakad ng ganoon ang mga babaeng Muslim doon. Lumaki ako sa Pakistan noong 97 ako. Mas mababa pa sa 5% ng mga babaeng nakikita namin sa kalsada ang nagsusuot ng burqa o hijab na ganito. Kaya may kakaiba talaga sa kanluran dahil sinasabi natin may kalayaan sila sa relihiyon. Gawin mo ang gusto mo. Binibigyan pa natin sila ng pondo para magpatayo ng mosque. At kung anong sinasabi nila ron, yun din ang sinasabi nila. At pilitin ang mga Muslim na tanggapin ang British na alaga. Ngayon, ayaw namin sa kultura ninyo. Ayaw namin sa pagsusugal, pagiging bakla, at pagiging malandi ninyo. Paano na iba ang Australia? Lahat ng ito ay meron tayo. Gusto mo pang magdala ng ganitong tao? Hindi siya nagsasalita mag-isa. Nasa mosque siya sa Britain at marami silang katulad niya. At ang mga batas ninyong gawa ng tao. Hindi. Hindi namin gusto. Mas okay na kami sa meron kami. Pass na lang, salamat. Sharia. Naniniwala kami dyan. Tingnan mo ito. Marami pa akong iba. Marami pang nangyayari sa buong mundo. Hindi lang sa UK. Ang UK ang pinakamasamang halimbawa dahil sila ang pinaka nagpaubaya. Tingnan mo ito. Ito ang Amerika. Hayagang sumasamba ngayon ang mga Kristiyano sa mga Diyos-Diyosan. Nilalait nila si Allah sa pagsasabing may anak siya. Ginagamit nila ang paniniwalang si Jesus Kristo ay anak ng Diyos bilang kalapastanganan upang bigyang katwiran ang galit nila sa mga Kristiyano at pati sa mga Hudyo. Pero kinamumuhian na rin talaga ang mga Hudyo. Unang-unang problema na nakikita ko sa Amerika, Kristyanismo. Huwag ninyong gawing matalik na kaibigan ang mga Hudyo at Kristiyano. Ito ang mga taong sinasabi ng Labor at ni Tony Beck na mahal ka namin kung sino ka, hindi mahalaga kung sino ka. Huwag mong hayaang mawala ang iyong pagkakakilanlan. Mahal ka namin. Itong dinadala niya ng malakihan. Ito ay utos mula kay Allah. Tanggapin natin ang mga aral na ito at ituro ang mga ito sa ating mga anak. Ituro sa kanila na kamuhian ang lahat ng may kinalaman sa kufr. Maganda para sa'yo. Ikaw talaga yon. Tuloy-tuloy lang ang video na ito. Literal na daan-daan ang mga ganitong video ko. Binabago nila ang itsura ng inyong lugar at namamayani sila. Ipinapatupad ang kanilang batas. Binadala nilang FGM, pag-aasawa ng bata, pananakit sa asawa, burka, nikab,
at mapanlait na kultura sa kababaihan. Tapos nagtayo ng mga muske. Nagpapalaganap sila ng galit at nangangaral nito. Maaring tanungin mo, ano nga bang layunin nila? Ito yon. Pag sinakop ng mga Muslim ang kalapit na bansa, ano ang ginagawa natin? Hindi. Sabi ng propeta, una daw ay anyayahan sila sa Islam. Sabi ng propeta, Ang unang dapat ninyong gawin ay anyayahan sila sa Islam. Kung tumanggi sila, sabihin ninyo na inatasan kayo ni Allah na magbayad ng buwis. Kapag may sumalakay sa bansa, hindi kayo lalaban. Kami, mga Muslim, ang magpoprotekta sa inyo. hindi sila makakalaban dahil nag-aalala silang baka mag-armas kayo laban sa kanila. Kapalit ng jizya. Subhanallah. Para lang sa kaunting perang ito? Oo, hindi ito mali Maaari itong umabot ng 50%. Si Muhammad ay naningil ng 50% jizya sa mga Hudyo ng Khaybar. Habang kayo ay komportableng namumuhay sa inyong bansa at tahanan, ang pamumuno ay para sa Sharia. Kaya hindi kayo magbubukas ng mga nightclub, hindi kayo makikiyapid. Kung tumanggi sila, kailangan nating lumaban. Kung lalabanan namin kayo, huhulihin at gagawing alipin namin kayo. Kukunin pa lupa nyo dahil tumanggi kayo. May dalawang magagandang pagpipilian para sa inyo sa susunod na 40 o 50 taon kapag naging malakas na ang mga Muslim. Sa susunod na 40 o 50 taon, iyon ang plano nila mga kaibigan. Hayagang ipinapaalam nila ito sa inyo. At meron tayong si Tony Burke at si Anthony Albanese, ang pinakamasamang punong ministro. Diyos ko. Kahit gaano mo sila kamuhian, kulang pa rin. Pasensya na, bahagi ito ng aking talumpati. Kaya ilapat nyo na ang hate speech sa akin. Leche kayo, Tony, Anthony Albanese at Tony Burke. Leche kayo. Hindi na ako makapaghintay. Sasayaw ako kapag napahalis na kayo sa gobyerno. Nakakalungkot lang. 2 taon pa ang hihintayin natin. Hindi pa ako kailanman naghintay ng eleksyon ng ganito kabalisa. Hayaan niyo munang tapusin ko ang komento ni Pauline. May mabuti ba rito? Gusto mo bang makakita ng terorismo sa ating mga kalsada? Dahil ito ang ideolohiyang dinadala natin sa bansang ito. Hindi ako aatras dito. Ayokong maging katulad ng Great Britain ang Australia. Kita mo? Lahat nanonood, pati tayo. Alam natin ang nangyayari. Fina-follow niya ako sa Twitter. Sana nanonood din siya sa akin. Noong linggo, may bagong miyembro ng parlamento mula South Australia kami. Ibang usapan. To, pero sa tingin ko, dapat ko itong patugtugin. Patutugtugin ko. Kaya, katulad sa UK, kinailangan ng reforma na magpatayo ng maraming kalahok, maraming kandidato. May ilang tao na lumalabas na parang, ano ba yan? Halimbawa, may Indianong lalaki na halos di marunong mag-Ingles at tumatakbo sa ilalim ng plataporma ng reforma. Kaya sa tingin ko, may ganitong nangyari dito. Kaya nagkaroon tayo ng by-election dito sa isang lugar. Sige. Farnham, sa tingin ko hindi yun ang tawag. Hindi Farnham. Ang Farnham ay nasa England. Bara, tingin ko yung lalaking nanalo sa plataporma ng One Nation ay di kilala ng lahat. Lahat bumuto para kay Pauline at pananaw niya. May sinabi siyang kakaiba at pinuna ko ang One Nation dahil doon. Alam mo, hindi naman ako opisyal o may posisyon sa One Nation. Ito ang mga benepisyo ng pagiging isang independenteng aktivista, mamamahayag, komentaryo, o kahit anong gusto mong itawag sa akin. Tatawagin ko si Pauline Hanson kapag sa tingin ko ay kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Kailangan niyang pagbutihin ang kanyang ginagawa. Jason Virgo, magtalumpati ka sa parlamento. Pakinggan natin sandali. Ipaparinig ko ito sa iyo, Pauline Hanson. Kay Rizan, partner ko, sabay tayong bumuo ng buhay. Si Rizan ay ipinanganak sa Inglaterra, Indonesia. Muslim, na yon ay proud na Australiano. Ang pinakamalapit naming grupo ng mga kaibigan ay binubuo ng mga imigrante mula sa China, India at Pilipinas. Mahal ko ang mga migrante. Karamihan ay naghahangad lang ng mas mabuting buhay. Nagbigay siya ng anekdotal na pahayag. Sana binanatan ko siya, pero siguro ito ang dahilan kung bakit si Pauline Hanson. Anong sagot niya? Interesante talaga ang sagot niya. Ang sagot ko, nagbigay siya ng halimbawa ng baklang Muslim na di naman totoong Muslim. Ang baklang Muslim ay parang dating Muslim din. Isipin mong gamitin ang sinabi ko, si Hari Sultan ay isang migranteng tao. Karamihan ng mga Muslim dito gusto lang mamuhay gaya ni Haris. Ano? Hindi kinakatawan ni Hari Sultan ang mga Muslim. Gaya ng baklang Muslim na yon, isang baklang Muslim na nakatira kasama ang isang puting bakla. Hindi yan sumasalamin sa karamihan o sa tunay na kalagayan ng komunidad ng Muslim
saan mang panig ng mundo. Wala akong pakialam kahit galing ka sa Turkey na sinasabing poster boy ng liberal na bansang Muslim. Kung ako, pinuna ko na siya at sasabihin kong wala siyang alam. Pasensya na, Pauline Hanson. Dapat sinuri mo muna siya. Ito ang kanyang unang talumpati sa parlamento. Sinabi nga ito, parang pabor ako sa mga migrante. Isa rin akong migrante. Hindi ako laban sa mga migrante. Pero hindi, tutul kami sa malawakang migrasyon. Pero ang mensahe na ibinibigay niya ay parang, okay lang ang mga Muslim. Mayroon akong kaibigang baklang Muslim. Okay lang lahat, hindi ganun. Ipinakita ko lang sa'yo. Ipinakita ko lang kung ano ang nangyayari sa Paris. Kung ano ang nangyayari sa UK. Mangyayari din yan sa Australia. Nangyayari na nga sa malawakang antas sa Australia. Yun sana ang naging sagot ko. Sana isinakripisyo ko na siya. Sana tinanggal ko na siya. Pero siguro kaya hindi ako isang leader ng politika. Napakatalino ng sagot ni Pauline Hanson. Pakinggan mo siya. Isa siyang MP na may kasintahang Muslim at mahilig sa migrante. Ano masasabi mo sa sinabi niya? May pagkakaiba dito at may isang Muslim akong tumakbo para sa akin bilang kandidato para sa pwesto ng Hornsby sa eleksyon ng estado ng New South Wales. May negosyo siya. Nagsusuot siya ng damit na parang karaniwang Australiano. Hindi siya nakabuong burka, kaya iba. Huwag mong subukan. May pagkakaiba. Ako, kayo mangging lalaki na namumuhay parang Australiano. At kahit hindi ko aminin na dating Muslim ako, karamihan sa mga Australiano ay walang problema sa akin. Sigurado akong nakita mo na yung mga Muslim na nagsusuot ng kanuraning damit. At ayos lang yon. Ang Australia ay hindi isang rasistang lipunan. Wala kaming pakialam. Wala talagang pakialam ang mga tao kung sino ka. Ngayon, may pakialam ng mga tao. Ang mahalaga sa kanila ay kung anong klaseng tao ka. Kung kampi-kampi ang paglapit, mo dala mong sariling pagpapahalaga, magkakaproblema tayo. Kaya nga tayo may problema ngayon. Isang baklang Muslim na lalaki. Hindi ko alam bakit Muslim pa rin siya. Parang guys for Gaza, manok para sa KFC. Ang daming mali dito. Kaya galit pa rin ako sa kanya dahil sa talumpati niya. Pero ano itong bahagi na ito? Dahil ginamit mo ang salitang Muslim at ang nararamdaman ko rito, si Jason ay isang lalaki na, alam mo na, sobrang mahal niya ang kanyang partner. At hayaan na lang, kung siya man ay Muslim, Hindu, hindi na mahalaga. Mahalaga na bumalik tayo sa pangunahing bagay. Kapag may mga imam at may mga taong nagtutulak ng galit at nagpapalaganap ng put sa ating mosque at sa ating mga kalsada, napakalaking pagkakaiba niyan, Andrew. Harapin natin ang mga katotohanan dito. Matalino siya, hindi niya ipinahamak si Andrew. At binanggit din niya na may pagkakaiba ang mga Muslim, imam at terorista sa Bondi. Ang karamihan sa kanila ay hindi katulad ng mga terorista sa Bondi. Ibig sabihin, hindi sila ang nagpapaputok ng baril. Pero ang karamihan, masasabi ko sa karamihan, hindi ko alam, mahirap maglagay ng numero pero masasabi ko na mga 70% ng mga Muslim ay may pagkiling sa Sharia. Naniniwala sila na tumataas ang Islamophobia at madalas baliwalain ang maling asal ng mga Muslim. Ngayon, tulad ng sa mga Sikh sa UK, tila nagiging karaniwan na ito. Nagkaroon ng magandang pagkakataon ang mga Britanikong Sikh na kondenahin ang taong iyon at huwag umastang biktima. Kinondena nila ang nangyari. At ang sumunod na 4 na talata ay puro tungkol sa, tingnan ninyo, kami ay binibiktima. Kami ay nilalait dahil sa lahi, ganito at ganon. Parehong kwento ng pagdadrama. Kaya sa tingin ko, ganito talaga ang ugali ng mga tao. Kaya hindi ko lang ituturo ang mga Sikh o kahit mga Muslim tungkol dito. Ganyan talaga ang pagkakaprograma sa ugali ng tao. Pero ang kakaibang nangyayari dito sa kanluran ay nakalimutan ng mga puti na ipaglaban ang kanilang mga halaga o ang kanilang paraan ng pamumuhay. Pero hindi na ngayon. Kaya nga, dahil dito, dumarami ang partidong gaya ng One Nation dahil sinasabi ng mga puti, sandali lang, pinapayagan ng mga Muslim na magbantay para sa kanilang komunidad at magsama-sama para ipaglaban at ipagtanggol ang kanilang mga espesyal na pribilehiyo at nagkakaisa silang lahat. Kahit na masama ang asal nila sa UK. Alam mo, halos bawat pangalawang teroristang atake, 70% ng mga tao sa terror watchlist ay mga Muslim. Parang, ano ba yan? Kasalanan pa rin ng mga puti kahit anong mangyari. Sinasabi naman nila na inclusive sila at hindi racist, pero hindi na ubra yun na yun. Pati mga Sikh, ganun na rin ang ugali. Parang tara na mga pare. Meron sana silang prepektong pagkakataon para sabihin na galit ang mga katutubo dahil maraming tao ang kumuha ng mga espesyal na pribilehiyo. Burka, mosque, pagdarasal sa kalsada, kirpan, pagdadala ng kutsilyo. Voluntaryo naming isusuko ang kutsilyo para mapatatag ang samahan. Alam mo yon? Itong mga Sikh na nasa UAE at Saudi Arabia, hindi sila pinapayagang magsuot o magdala ng kirpan.
Bakit tayo pumapayag dito? Bakit kailangan magpakumbaba ng kanluran para sa lahat? Bakit? Kapalit ng ano? Kapag binibigyan mo sila ng espesyal na pribilehyo, tulad ng kirpan, nikab o burka, para bang sinasabi mong, sige, alam mo ba, pwede kang magtayo ng mosque sa gitna ng, pwede mong gawing mosque ang simbahan namin. Tuwing may ibinibigay ka sa kanila, may nawawala sa'yo. Hindi yan parang walang epekto sa'yo. Nasabi ko na to dati. Maraming kumpanyang manok sa Australia, tulad ng Ingham, RSPCA. May ilan pa. Nag-tweet ako tungkol dito. Alam mo ba, yung malalaking kahon nila, may nakasulat na halal, pumupunta at galing sa warehouse, tapos ibinabalik sa freezer. Pagkatapos, yung maliliit na pakete mula sa malalaking kahon, wala nang halal na label. Alam ko na ito dati pa, pero walang pake ang mga tao at mga Australiano. Uulitin ko lang ito para palakasin ang punto ko. Baka akala mo halal sila o gumagawa ng halal. Hindi naman ako naapektuhan. Sa totoo lang, naapektuhan din ako kasi ang moralidad ninyo sa kanluran. Umabot sa puntong, nagdesisyon kayong itigil ang mga barbarikong gawain at hindi natratuhin ang mga hayop gaya ng medieval times. Dahil binigyan ninyo ng espesyal na pribilehyo ang mga Muslim, tinalikuran ninyo ang isa sa inyong sariling pagpapahalaga. Binastos ninyo ang aktivismo ng lahat ng mga animal rights activist na nagpursige para gawing pamantayan, na kailangang istun muna ang hayop bago katayin. Pero nung tungkol sa mga Muslim at espesyal na pribilehyo, sinabi ninyong palalampasin na lang at babaliwalain ang sariling pagpapahalaga para hindi magmukhang racist. Ganon din sa burka, hijab, nikab, mga lugar o silid panalanginan ng Muslim. Pareho lang yan. Baka akala mo di ka apektado, pero tuwing binibigyan mo sila ng pribiliyo, may nawawala sa'yo at sa sibilisasyon mo. Tapos magtataka ka kung bakit nanganganib ang pamumuhay mo. Nangganganib ito dahil hindi mo pinansin. Wala kang pakialam kahit nung humingi sila ng espesyal na pribilehiyo. Itong kirpan ang seremonyal na kutsilyo ng mga Sikh, piniyagan dalhin ng mga Tory sa UK. Wala nang espesyal na pribilehiyo mga pare. Magandang araw para sa Australia. Sa palagay ko, mas malayo pa ang mararating ni Pauline Hanson at One Nation. Kailangan pa rin natin kung nasaan tayo ngayon. Para makabuo ng gobyerno si Pauline Hanson, kailangan niya ng koalisyon, kasama ang koalisyon. Pero sa tingin ko, matagal pa ang 2 taon. At itong woke na sosyalistang kaliwang gobyerno ng Labor, paulit-ulit silang magkakamali. At magugulat ako kung nasa 20% pa sila pagdating ng 2029, pasensya na. Pagdating ng 2028.